napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun mga ka-DDS, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto alam nyo ko, kaya ako to ginawa tong vlog na to is para may eto dapat po yung mga basta sa huling video na lang natin sabihin, no, para so eto, no, may ito yung papanoorin natin. Nasaan na yan? Eto, Nova Princess Paroginog lalaya na. Naku po. Eto pong si Princess, si Nova Princess Parohino ay isa to sa pinakamalalaking mga drug lord sa mga sindikato po na napakulong ng walang iba kundi ni Tatay Digong ni Rodrigo Duterte, no, na maaring, no, at sa panahon ngayon ay unti-unti na lumalaganap ang mga masasamang gawain dito sa Pilipinas, sa kadahilanan nga po na si Tatay Digong po or si former President Rodrigo Duterte ay hindi na nga po siya ngayon ng presidente. At isa rin po ito sa mga inirereklamo po ng mga netizen na unti-unti na pong nagbabalik ang mga krimen na nung panahon ni Tatay Digong ay wala naman nangyayaring ganito dahil ang dami pong nagsitinuan ng mga siraulong, mga tao na may itim na balak po dito sa Pilipinas. So isa rin po si Tatay Digong sa mga nagpatahimik at talagang pinuksa ang mga kasamaan at krimen dito sa Pilipinas. So ito, no, panoorin to, no? Napakaganda nitong video na to na papanoorin natin, kaya wag nyo po sana itong palagpasin. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So, ito nga po ulit, J. Guevara TV, isang reactor defender ng mga viral issue, na nagaganap dito sa Pilipinas. So ito, panoorin natin. Ay, may pagganon pa. At ayun pala, may love shoutout yan sa mga OFW Hero Abroad na patuloy po na sumusuporta sa mga DDS vlogger, at especially to Banateros. O yan, shoutout din kala Boss Dada, Coach Oli, yan, at Kibanat Bay na walang humpay din na sumusuporta din sa atin. At dyan sa Duterte and Cubuloy Defenders, di ko na kayo maisa-isa, yan sila Sir Spencer, paki-subscribe, Master Judea, yan sila Buster TV, sila Travelers, sila Magnum TV, sila Jojo, yan. So yung mga hindi ko nabanggit, huwag kayo magtampo, ha. At may shoutout din po dyan sa mga patuloy na mga sumusuporta sa atin ng mga senior citizen sa iba't ibang dako ng Pilipinas at mundo, Pilipinas or sa ibang bansa man po. Maraming salamat sa suporta nyo. At syempre, dyan din kala Ma'am Cathy, yan, kila Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, yan kala Ma'am Alex G, kala yung pinakakaway kong mortal na si Ann Harot. Di naman totaling kaway. Kabiruan lang. At yung iba dyan na hindi ko pa nababanggit, yan, mega love shoutout sa inyo dyan lang. Ito, ang ganda po nitong papanoorin natin kasi isa po ito sa pinakamalaking nagawa dito ni Tatay Digong sa Pilipinas. Na itong mga to ay ito po daw ay tinagurian na isa sa mga member, hindi po natin alam, member or pinuno ng Coratong Baliling na pinaaresto ni Tatay Digong. So ito po yung video, panoorin po natin.
Maganda, mayaman, makapangyarihan, at anak ng dating mayor, hari, at kinatatakutang boss o leader ng isang notorious at malaking sindikato na parang mafia ng Pilipinas, Kuratong Baliling, na nakabase sa Ozami City, Mindanao. Ang kanyang figura ay kinahuhumalingan ng iba at prinsesa ang talagang turing sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pag-upo ng kamay na bakal bilang presidente ng Pilipinas, nagwakas ang kanyang buhay prinsesa at nauwi sa 4 na sulok ng selda. Hatag na! Ano man ako? Ayun, Ito, napanood ko to. Yun, no? Yung mini lunok siya, no? Everything is fabricated para meron silang ma-serve sa'yo na kwento. Nilusog ang bahay namin, hindi akin yung drugs. Tinanted nila lahat, pati baril. Pinlanted daw pero may sinusubo. No, kung pinlanted po yun, ano po yung sinusubo nyo, ma'am? Di alam ko matagal na to eh. Di kasi may mga nababalitaan po ako na itong ay may posibilidad daw po na lumaya. Sana wag naman, ako po. Saka hindi ko rin alam, baka lumaya na talaga din, no, sa tagal ng panahon. Nova Princess Paruhinog Chavez, anak ng dating Mayor Reynaldo Antong Ah, Paruhinog Sr. ng Ozami Chavez. City, ay isang figura na nakakabighani hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan at kayamanan, kundi dahil rin sa kapangyarihang taglay ng kanyang pamilya. Ang mga Paruhinog, kilala at kinatatakutan sa Paruhinog? Ozamis, ay hindi estranghero sa kontrobersya. Sila ay naugnay sa grupong Kuratong Baliling at Naku. iba pang mga sindikatong notorious sa kanilang lugar. Hindi lamang sila Puta na, ang laking sindikato pala nito, no? Pero mo, Kuratong Baliling, isa sa mga sikat na mga talagang mga gang dito yan sa Pilipinas. Or di ko alam kung anong tawag sa kanila. Pero mo, si Tatay Digong lang talaga nakagawa ng mga ganito, no? Kaya kailangan talaga nating ng ano, dito sa Pilipinas, kailangan natin talaga na maibalik yung mga ganyang klaseng mamumuno sa ating bansa. Siyempre, walang iba. Ang magpapatuloy niyan, walang iba po kundi si VP Sara Duterte. Wala nang iba. Sino pa ba? Si Baste. Yan. Isa rin yan sa mga nakikita ako sa mga talagang pinupush ng mga tao na ibalik na mapaupo sana sa gobyerno. Si Baste Duterte. So tuloy natin. ibabaw sa ilalim ng mundo, ngunit matagumpay rin nilang na-transition ang kanilang impluensya patungo sa mundo ng politika, kung saan marami sa mga miyembro ng kanilang pamilya ay nanalo at naupo sa mga posisyong pampubliko. Sa edad na 17, maaga nang naging ina si Nova Princess at sa kalaunan ay nakapangasawa ng isang manlalaro ng PBA. Gayunpaman, ang kanilang pagsasama ay hindi nagtagal, humantong ito sa hiwalayan. Sa kabila ng mga personal na Sino pagsubok, kaya yun? hindi nagpatinag si Nova Princess. Hindi ko alam Unti-unti yun. siyang gumawa ng sariling pangalan sa larangan ng politika, kung saan siya ay tumakbo at nanalo bilang Vice Mayor. Ba? Sa kabila ng kanilang katanyagan at impluensya, ang pamilya Paruhinog ay patuloy na binalot ng mga aligasyon ng pagkakasangkot sa iligal na droga. Bagamat halos lahat sa Ozamis ay may kaalaman sa mga iligal na gawain ng pamilya, kakaunti lamang ang naglakas loob na manindigan laban sa kanila. Ang takot sa posibleng kapahamakan mula sa pamilya ay naging isang malaking hadlang para sa sinumang nagnanais na itaguyod ang hustisya laban sa mga Paruhinog. Kahit nakapwesto na bilang mga opisyal ng gobyerno, ang pamilya Paruhinog ay hindi nakaligtas sa mga paratang na patuloy nilang pakikisangkot sa mga gawaing labag sa batas. Kilala sila sa pagkupkop ng mga tauhan na sangkot sa iba't ibang iligal na aktibidad tulad ng pangingidnap, pang-hold up, at pagiging protektor ng ipinagbabawal na gamot. Naku po. Isa pa ang kontrobersya na bumalot kay Nova Princess Paruhinog ay ang kumalat na balita ng kanyang Eto, hindi ko lang sure kung nakalaya na ba to, no? Pero sana wag pong palayain to kasi mahirap na rin po na na tawag dito na mapalaya yung mga ganitong mga klaseng mga tao dahil isa to sa magpapalaganap na naman muli. Kasi napapansin ko ngayon dito sa Pilipinas, mga biyaya, parang nagbabalik ulit yung parang kapag naglakad ka sa kalsada, hindi na safety ngayon. Hindi, sa totoo lang talaga. Hindi katulad nung panahon ni Tatay Digong na kapag kahit maglakad-lakad ka dyan sa walang gagalaw sa'yo. Lalo't dayo ka. Yan, katulad yan. So, okay, sa mga sa mga talagang lihitimong tiga doon sa lugar nila, okay pa.
Pero ngayon, paglalo't mga dayo ka, no? Nakakatakot. Relasyon kay Herbert Ampang Colango, isang convicted crime leader at itinuturing na isa sa mga hari ng Isa bilibid. pa to. Ang taong ito kahit nakakulong ay tila nagtatamasa ng espesyal na pagtrato sa loob ng bilibid Concert saan pa. siya ay kinatatakutan ng marami kasama na ang mga gwardya dahil sa umanong malakas na koneksyon sa mga politiko. At ang malupit, nakapag-concert sa loob ng bilibid. Nang maupo si Rodrigo Roa Duterte bilang presidente ng Pilipinas, nagsimula ang pagliit ng espasyo para sa mga sindikato, lalo na iyong mga Grabe yung kapal niya, no? Biruin niyo yan, yung kapal na yan. Tapos sinasabihan niyo pa na walang kwentang presidente. Yan ba yung walang kwentang presidente? Sa dinami-dami ng nagawa dito sa bayan. Eh talaga, mga utak niya. Ay! Bigil na naman ako sa inyo eh. sa illegal na droga. Ang magamang Reynaldo Aldong at Nova Princess Paruhinog ay partikular na pinangalanan ni Duterte bilang mga protektor ng illegal na droga. Oo, tandaan Sa ko kabila to. ng mga paratang, parehong itinanggi ng mag-ama ang mga akusasyon laban sa kanila. Hindi lang sa droga umiikot ang mga akusasyon laban sa kanila, kundi pati na rin umano ang korupsyon sa kanilang pamamahala. Isang partikular na insidente na kinwestiyon ay noong December 2016 nang si Aldong at ang kanyang anak na si Nova Princess Paruhinog ay nakusahan ng korupsyon matapos ipagkaloob ng alkalde ang proyekto ng pagpapaayos ng gymnasium sa kumpanya ng kanyang mga anak na Paruhinog and Sons Construction Company noong 2008. Ngunit ang mga kaso laban sa kanila ay binasura ng Sandigang Bayan noong sumunod na taon. Subalit noong March 2019, ang Korte Suprema ng Pilipinas ay bumaliktad sa naunang pasya ng Sandigang Bayan noong 2017 na nagbabasura sa mga kaso laban kay Vice Alcalde Nova Princess Paruhinog ng Uzami City. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft Corrupt Practices Act. Ngayon, upang linisin ang Uzamis mula sa mga gawaing iligal, ipinadala ang pulis na si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Ayon kay Espinido, ilang ulit niyang pinakiusapan ang mag-ama na isuko ang kanilang mga armas at itigil na ang kanilang mga iligal na gawain. Subalit, sa halip na tumugon ng seryoso, tila puro pangako lamang ang tugon ng mag-ama at hindi nila sineseryoso ang mga pakiusap ni Espinido. Ang tensyon ay umabot sa sukdulan na maglunsad ng raid ang grupo ni Espinido sa mga bahay ng mag-amang Paruhinog noong July 30, 2017 ng alas 2 ng madaling araw sa Barangay Baybay San Roque at Barangay Baybay Santa Cruz. Matapos ang 2 oras na bakbakan, nagresulta ang engkwentro sa pagkamatay ng ama ni Nova Princess na Nako, si Reynaldo Aldong. ang laban pa talaga, ano? Grabe din pala tong nagawa ni Tatay Digong natin. Paruhinog Hindi rin talaga basta-basta, no? ang kanyang inang si Susan, 2 ibang miyembro ng kanilang pamilya at 12 individual. Sa kabilang banda, makikita sa isang cellphone video habang isinasagawa ang raid, may biglang kinuha na isang bagay Ayan, si Nova Princess mula sa kanyang bag habang nagsasagawa ng inspeksyon ng pulisya sa kanyang silid sa loob Ayan, ng may kanyang nilunok. bahay. Nahuli siya ng babaeng pulis na may akma sanang susubuin at kinailangan nilang buksan ang kanyang mga kamay para makuha ang bagay na ito. Kasunod nito, na-recover sa bahay ng mga Paruhinog at Chavez ang 10 sachet na bato, mga Ay, paraphernalia, mga armas, Akin na at lang pera. yan. Kalaunan, kinumpirma naman ng PNP na ang bagay na ito na pilit itinatago ng Vice Alcalde ay hindi droga o bato, kundi isang mahalagang papel kung saan dito nakalagay ang mga transaksyon o koneksyon ng mga Paruhinog sa yun mga illegal na lang. gawain nila. Hindi yan, sir. No? Yung lahat ang details ng transaksyon nila sa drug. Pagkatapos ng madugong raid, si Nova Princess at ang kanyang kapatid na si Reynaldo Jr. ay naaresto at dinala sa punong himpilan ng pambansang pulisya sa Camp Crame sa Manila. Sa kabila ng kanyang sitwasyon, lumitaw ang mga ulat na pinagtangkaan niya Tingnan nyo ha, kanina doon sa video, di ba, may paiyak-iyak pa siya na tinaniman daw sila. Ngayon, kung dito pa lang, nung yung isusubo yung papel na para sa mga transaksyon, sa mga droga or ano pa, di ba? Doon pa lang, alaminado na talagang may ginagawa silang anomalya. Grabe. Sige, tuloy natin. ng suhulan sa Espinido. Ayon kay Espinido, hindi lamang pera ang inalok ni Nova Princess bilang panuhol, kundi maging ang kanyang sarili, isang alok na mariing tinanggihan ni Espinido.
habang nasa kulungan ng custodial center ng Camp Crame Nova Princess noong 2020, isang insidente ang naganap kung saan siya ay di umano'y pinagsamantalahan ng 2 beses ni Police Lieutenant Colonel Jigger Noceda, ang head ng PNP Custodial Service Unit sa Camp Crame na gustong maangkin si Nova Princess. Batay sa 3 pahinang sinumpaang salaysay ni Nova Gustong Princess, maangkin? inilahad niya na siya ay sexual na inabuso ni Noceda sa 2 pagkakataon Naku noong po. June 9 and September 7, 2020. Naku po. Inilahad niya na noong June 9, siya ay tinawag ni Noceda sa kanyang opisina matapos niyang magpadala ng liham. Ito, ang natatandaan ko rito, ang payag nitong pulis na to kung bakit ginawa ni Nova Princess yon or Princess Nova. Parang ang nangyari ata dito, parang nagre-request ata tong si Nova Princess Ginog na parang i-absuelto siya nitong pulis na to. Ito, hindi ata na pumayag. At ayun, ginawa niya na ng issue. Ayun yung pagkakatanda ko Disclaimer tayo Kung mali man, i-correct nyo ko dyan sa comment section. At tanong kung kailan sila papayagan tumanggap ng mga bisita, ngayong nagluwag na ang gobyerno sa mga protocol kontra COVID-19. Sinabi ni Nova Princess na ipinaalam sa kanya ng opisyal na maaari na silang tumanggap ng mga bisita. At sa katunayan, naghihintay na ang kanyang anak sa lugar ng pagdalaw. Gayunpaman, bago siya lumabas ng opisina, hiniling ni Noceda na mag-selfie sila. Sinabi niya na itinulak siya ni Noceda papunta sa pader at hinalikan. Nabigla si Nova Princess sa ginawa ni Noceda at agad na lumabas sa kwarto. Nakita niya ang kanyang anak, kinuwento ang nangyari at tinutusan itong agad tawagan ang kanilang mga abogado. Noong September 7 naman, muling hiniling ni Nova Princess na makausap si Noceda tungkol sa anumang posibleng utos ng korte na dapat niyang malaman. Nang siya ay tumayo at paalis na, pagkatapos ng kanilang usapan, tumayo rin si Noceda at muling itinulak siya sa pader at hinawakan ang kanyang mga pribadong bahagi. Sinabi ni Noceda sa kanya na walang makikinig sa kanya kahit siya ay sumigaw para humingi ng tulong. Hindi siya sisibakin kahit magain siya ng reklamo. Tinanong din siya ni Noceda kung kaya pa ba niyang mabuntis. Nakawala si Nova Princess kay Noceda sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na may makakakita sa kanila sa pamamagitan ng mga bintana. Nireport ni Nova Princess ang mga insidente sa mga opisyal ng PNP na nagudyok ng isang investigasyon. Noong September 26, nakiusap si Noceda kay Nova Princess na bawiin ang kanyang mga reklamo at nangako na hindi na sila magkikita pang muli at humingi ng paumanhin ang opisyal sa kanyang ginawa. Ngunit, hindi nagpatinag si Nova Princess at itinuloy ang kanyang reklamo laban kay Noceda. Bilang resulta ng investigasyon, si Police Lieutenant Colonel Jigger Noceda ay sinibak sa pwesto. Kaya naman guilty aga sa 2 bilang ng grave misconduct, isang act of lasciviousness at rape with sexual assault ang rekomendasyon nila. Kaya PNP Chief laban kay Noceda May mga ulat din na nagkaroon ng special treatment si Nova Princess sa kulungan. Kaya inilipat siya ng pangangalaga noong August 2021 mula Custodial Center ng Camp Crame patungong BJMP sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Habang isinusulong ang mga kaso laban sa kanya tungkol sa pagkakasangkot sa iligal na droga at iligal na pag-aari ng mga sandata. Yan na. December 8, 2023, sa isang mahabang paglilitis na umabot ng 161 pages at mahalagang desisyong ginawa ng Quezon City Court, si Nova Princess Hinog, ang dating vice alkalde ng Ozami City, ay nahatulan ng life imprisonment. Ang hatol ay bunga ng pagkakasangkot niya sa pag-aari ng 677.68 grams ng shabu. Si Nova Princess ay nag-angkin na ang ebidensya laban sa kanya ay tinanim ng pulisya kasunod ng pagkakasama ng kanyang pamilya sa tinaguriang narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunpaman, ang korte ay nagpahayag na napatunayan ng taga-usig ang kanyang kasalanan, lampas sa makatuwirang pagdududa. Ang Quezon City Regional Trial Court Branch 228 sa kanilang desisyon. Alam nyo, ito, mabutol ko lang kayo Nung mga panahon na yung mga nilabas ni Tatay Digong yung mga pangalan ng mga kandidato, ng mga drug lord o drug user, or kung ano pa yung tawag dyan, alam nyo yung iba hindi nagsipagtakas dito sa Pilipinas. Alam nyo bakit? Kasi minaliit nila yung kakayahan ni Tatay Digong, sa totoo lang. Alam nyo, sa yaman nilang yan, no, kayang-kaya na nilang lumuwas nung pagkakasabi na yan or nagtago sana, di ba? Kaso hindi nila ginawa kasi alam nila na kayang-kaya nila. Yun pala yung tatapos talaga sa kanila, si Tatay Digong. Kaya yan talaga yung talagang kailangan natin na maibalik dito sa Pilipinas or maging isang pinuno ng Pilipinas muli
na katulad ng mga kakayahan ni Rodrigo Duterte. Ngayon, wala. Ngayon, lipanan. Ewan ko may ano pa nga ako dun may napanood ako na parang mas tumaas pa yung ng krimen nung panahon ngayon ni President Bongbong Marcos. Hanapin natin mamaya, try natin. Ay nagpahiwatig na walang anumang pagdududa sa pagkakasala ni Nova Princess. Sa kanyang depensa, iginit ni Nova Princess na ang gobyerno ay may masamang motibo sa pagdawit sa kanilang pamilya sa narcolis at tinangkin na ang shabu ay tinanim lamang sa kanyang cabinet drawer para magkaroon ng dahilan sa kaso laban sa kanya. Subalit, sinabi ng korte na ang kanyang pag-aangkin ng pagtatanim ng ebidensya ay walang sapat na basehan at hindi suportado ng anumang pruweba. Sa huli, hinatulan si Nova Princess ng life imprisonment at pinag-utos na magbayad ng multang 500,000 pesos. Sa pagtatanggol sa kanyang sarili, si Nova Princess ay tumukoy sa isang partikular na footage mula sa CCTV na naka-install sa loob ng kanyang kwarto. Ang nasabing footage ay pinapakita siyang maingat na ikinakandado ang drawer Naku po. ng cabinet. At pagkatapos ay ibinigay ang susi sa isang kasamang babae bilang hakbang sa pagtiyak ng ligtas na pag-iingat nito. Gayunpaman, sa kabila ng pagtukoy sa nasabing footage, ipinaliwanag ng korte na ito ay hindi kailanman iniharap bilang bahagi ng ebidensya sa kaso. Dagdag pa rito, wala ring ipinakitang paliwanag kung bakit ang di umano'y pagtatanim ng dalawang plastic na pakete ng shabu sa loob ng drawer ng cabinet ay hindi nakunan ng CCTV sa kwarto ng akusado. Ang pagkukulang na ito ay nagbigay daan sa korte upang baliwalain ang pag-angkin ni Nova Princess na ang ebidensya laban sa kanya ay tinanim dahil sa kakulangan ng konkretong ebidensya na susuporta sa kanyang pag-aangkin. Dinagdag ng korte sa kanilang pagsusuri na kahit ang anak ni Nova Princess kasama ang kanyang mga kaibigan na nagpatotoo tungkol sa pagpasok ng mga pulis sa bahay sa pamamagitan ng pangunahing pintuang salamin at ang kanilang pag-akyat sa itaas ay walang nabanggit ng anumang kahina-hinalang bagay na dala ang mga pulis. Inusisa rin ng korte kung bakit walang available na footage mula sa CCTV bago mag-alas 4 ng umaga, ang oras bago pumasok ang mga pulis sa kwarto ni Nova Princess. Binigyang din ng korte na medyo malabo ang ideya na sadyang tinanggal ng mga pulis ang CCTV bago mag-alas 4 ng umaga at saka ito muling inilagay para lamang makunan ang mga pangyayari sa loob ng kwarto pagkatapos ng alas 4 ng umaga. Ang puntong ito ay nagdulot ng pagdududa sa korte tungkol sa alegasyon ng pagtatanim ng ebidensya laban kay Nova Princess dahil sa kawalan ng lohikal na paliwanag at ebidensya na magpapatunay sa ganitong uri ng kilos mula sa mga pulis. Sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, may mahigpit na proseso na dapat sundin pagdating sa paghawak ng nakumpiskang droga. Dapat magsagawa ang arresting team ng pisikal na inventory at pagmamarka sa mga nakumpiskang droga sa presensya ng akusado o kanyang kinatawan, kasama ang mga kinatawan mula sa media, Department of Justice at isang halal na opisyal ng publiko. Ang mga ito ay kinakailangan din na kumuha ng larawan ng nasabing aktibidad. Ang mga nakumpiskang droga ay dapat isumite sa PIDEA Forensic Laboratory sa loob ng 24 oras para sa eksaminasyon. At ang mga resulta ng pagsusuri ay dapat naibigay sa loob ng 24 oras. Si Nova Princess ay nagangkin na hindi sinagawa ang pagmamarka sa lugar kung saan siya ay inaresto, na nagtataas ng mga katanungan tungkol sa integridad ng ebidensyang iniharap ng gobyerno laban sa kanya. Gayunpaman, inilahad ng korte na may mga pagkakataon kung saan piniyagan ng Korte Suprema ang pagmamarka ng ebidensya sa himpilan ng pulisya, lalo na sa ilalim ng pambihirang mga pangyayari. Sa kaso ng operasyon na naganap noong July 30, 2017, kung saan higit sa 10 katawang namatay, itinuring ng korte na ang mga pangyayaring ito ay sapat na dahilan upang magbigay ng paglilihis mula sa standard na proseso. Sa paglabas ng desisyon, inatasan ng korte ang warden ng kulungan ng Taguig City Jail na ilipat si Nova Princess sa Correctional Institute for Women. Ngayon tol, ano ang dapat na direksyon ng Pilipinas pagdating sa pagtugon sa mga problema sa droga at krimen? Batay sa inyong natutunan sa kaso ni Nova Princess Parunghinog, paano nakaapekto ang malawakang kampanya laban sa droga sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na katulad ng Ozamis City? May positibo bang pagbabago o mas nangingibabaw ang negatibong epekto? Ano ang inyong pananaw sa paraan ng pagtrato at pag-uulat tungkol sa mga babaeng politiko o babaeng nasasangkot sa krimen? At paano dapat siguruhin na ang karapatan ng mga nakakulong, kabilang ang mga high-profile detainees tulad ni Nova Princess Parunghinog, ay protektado habang hinihintay ang paglilitis at pagkatapos makonvict? Maraming salamat at Grabe yun, no? Ayan yung mga mga kabiyaya na isa sa pinakamalaking nagawa dito sa ni Tatay Digong sa ating bansa.
Alam nyo kung bakit ko to inilabas? Ito, wala pa naman po itong 100%. Nagtataka kayo, Jay, maraming balita dyan. Bakit ayan yung ginawan mo ng reaction? Ito kasi yan. Maaaring mangyari or pwede kasi mangyari na yung mga napakulong ni Tatay Digong noong mga panahon na siya po ang presidente ay maaari pong mapawalang bisa ngayon. No, may mga bali-balita na may mga bilang sa pang-asar po daw sa mga Duterte ay etong mga ganitong mga high profile na mga sindikato ay maaaring or mapapalaya. Ito hindi ito 100%. Pero kaya ako to pinapanood sa inyo mga ka-DDS is para maalala nyo etong video na to, etong nangyari or ginawa ni Tatay Digong na may posibilidad na mapawalang bisa. Ewan ko lang kung 100% po ito, pero antayin na lang po natin at sana manalangin tayo na wag sanang mangyari na mapakawalan yung mga high profile na mga pinakulong ni Tatay Digong nung panahon na siya ay presidente. At talagang hindi yun natin matatanggi nung panahon ni Tatay Digong na sobrang kalmado po, sobrang tahimik ng Pilipinas. Dahil talagang marami hong nagsitinuan ng mga tarantadong mga Pilipino dito sa ating bansa na talagang halang yung kanilang mga bituka. Na si Tatay Digong or Rodrigo Duterte lamang pong nagpatahimik sa kanila. So yun lamang po mga ka-DDS, mga kabiyaya, no? Maraming salamat sa panonood. Dahil ito, madagdag ko lang, sana ito po yung gawin ng mga tansu vlogger na i-promote nyo yung mga magagandang nagagawa ng Pangulong Bongbong Marcos diyan sa mga social media platform nyo. Hindi yung tipo puro na lang kasiraan sa mga Duterte ang nilalabas nyo. At buhay na po kayo sa issue ni Pastor Apollo Kibuloy. Kulang na lang magka-mansion na kayo. Yun nga lang, mababa revenue kasi lahat ng nanonood sa inyo ay robot lang. Na ito, ginawa ko din talaga to dahil sa kanila. No, na sana, kaso matigas ang mukha nyo eh. Na sana ganito gawin nyo, pinopromote nyo yung mga magagandang nagagawa ng sinusuportahan yung politiko. Ganun dapat, hindi yung puro kasiraan na lang. Yung puro wala nang nagawang tama sa inyo mga Duterte. Puro na lang lahat mali sa inyo. So yan, hanggang dito na lang mga ka-DDS, mga kabiyay. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa aking YouTube channel na J. Guevara TV. At patuloy pa rin po tayo maninindigan sa ating pangako na susuportahan natin hanggang dulo ang mga Duterte. Lalong-lalo na si former President Rodrigo Duterte, VP Sara Duterte, Basti Duterte at Pulong Duterte. Siyempre, abangan na rin natin sa susunod. Ilang taon na lang din naman ang hihintayin natin para makabalik muli ang ginhawa at katahimikan dito sa Pilipinas. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.